4 na taon nang nagsisinungaling sa taong bayan. Hindi ba ga? Oh, iginiit ni Marcos na wala umanong anumang usapan o plano hinggil sa pagpapaliban ng halalan sa 2028. Ay, kailangan nyo talagang kumambyo ngayon, kasi nabuko kayo. Hindi ba ga? Oh, anong ginagawa nito mga ito? Sa halip na tapusin ang problema ng krisis, ang ginagawa, problema ng kanilang politika. Ronnie Ramos. Ang nangyayari ngayon ay tila nangyayari nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Si FEM. Ang lahat ng mga kalabang senador na maaaring tumutol sa kanilang plano ay, anyari, iniisa-isa na at sinasabing anong gusto, makukulong o babaliktad ka sa amin? Alas 5:17 na ang oras natin sa buong kapuluan, mga kaabante. Good morning! Sa ngalan ng ating mga umabanteng kasamahan sa loob at labas ng himpilan na tuloy sa pag-abante bagamat malakas ang buhos ng ulan, ako pa rin po ang inyong yayamanin sa swabing tagapagbalita sa umaga, Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Sa ulo ng ating mga umaabanteng balita. Headlines. PBBM may patutsada sa kanyang kapatid na Senador Amy Marcos. Headlines. Kulungan ni Senador Jingo Estrada, inihanda na ng BJMP. Headlines. Senate President Alan Peter Cayetano nagsalita na matapos ang walkout ng minority senators. Headlines. VP Sara, number 1 sa net satisfaction rating ng mga top government officials. Headlines. At alleged bagman na si Ramil Madriaga kabilang sa witness sa impeachment trial ni VP Sara. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Pinabulanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang aligasyon ni Senador Amy Marcos na umano'y may itinutulak na no-election senaryo ang administrasyon para sa 2028 elections. Sa press briefing, sinabi ng Pangulo na mali ang impormasyong natanggap ng kanyang kapatid. Iginiit ni Marcos na wala umanong anumang usapan o plano hinggil sa pagpapaliban ng halalan sa 2028. Nauna nang nagpahag ng pangamba si Senator Amy Marcos kaugnay sa umano'y posibilidad ng no-L senaryo sa bansa. Abante Pilipinas. Ay, kailangan nyo talagang kumambyo ngayon, kasi nabuko kayo. Hindi po pwede na hindi yan sisingaw. Alam mo, kahit na anong pagtatakip ninyo, lalo't mabaho, sisingaw at sisingaw yan. May makakaamoy at may makakaamoy yan. O ay di ba ga? O ay mababa lang at palibas ay mabait. Hindi na itinuloy yung video presentation sapagkat marami yung madadawit. Pero hiniling niya sa kanya mga kasamahan na bakit? Maari ba na siguraduhin ninyo na walang magaganap na Noel? Maaari bang siguraduhin ninyo na tuloy ang eleksyon sa 2028? Abante Pilipinas. Awa ng Diyos, nagsi-oo naman yung mga sinungaling. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Umuo yung mga sinungaling. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Di ba ga? Ngayon, hindi pa natin mapapatunayan yan. Pero comes mids of 2027, hindi nyo ba napapansin? Again, ang nangyayari ngayon ay tila nangyayari nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Si FEM. Ang lahat ng mga kalabang senador na maaaring tumutol sa kanilang plano ay, anyari, iniisa-isa na. Para ang maiiwan dyan sa Senado, may kaso o wala, ay iilan na lamang at dadaigin ng boto nitong nagpupumulit na maging majority ulit. Di ba ga? At gagawin ng lahat. Kagaya niyan, may mga tumagas na usapin na di umano, kinakausap na itong si Senator Jingo Estrada. At sinasabing, anong gusto, makukulong o babaliktad ka sa amin?
Abante Oh, Pilipinas. di ba ka? Unfortunately, again, ang mga nagsalita at nagsasalita, 4 na taon na. 4 na taon nang nagsisinungaling sa taong bayan. Hindi ba ka? Oh, anong ginagawa nito mga ito? Sa halip na tapusin ang problema ng krisis, ang ginagawa, problema ng kanilang politika. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Kaya lang kahit anong mangyari, talagang hindi sila ubra. Bakit? Dahil din Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. nanguna si Vice President Sara Duterte sa net satisfaction rating ng mga top government officials sa pinakabagong SWS survey. Nakakapagtala si VP Sara ng moderate plus 29 at sinundan ito ni dating Senate President Tito Soto na may moderate plus 15 rating. Mindanao pa rin ang strongest base ni Vice President Duterte na nagbigay ng plus 82 rating. Neutral rating naman, plus 4 at plus 9 ang nakuha ni House Speaker Bo G.D. at Chief Justice Alexander Gismundo. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents mula sa March 24 hanggang March 31, 2026. Ronnie Ramos, Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Di ba ga? Kahit anong gawin ninyo, pagbali-baligtarin man ninyo, magblentong blektad, tumbling dito, tumbling doon man ang gawin ninyo, wala na kayong magagawa sapagkat lagapak na ang inyong pinagmamalaking santo. Di ba ga? Negative 15 ang net satisfaction rating. Mula sa negative 3, lalo pang lumagapak. Bakit? Nagbabahaan na naman. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Kaya, if I were you, Mr. President, you listen to me very carefully. If I were you, I imprison the real culprit that took billions or hundreds of billions of flood control budget. Yun lang yun. Ipakulong mo na kung talaga ay hindi mo maipakulong. Bakit? Sabi kasi, I will never go down alone. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Magbabalik po ang Abante Pilipinas.